Nagising si Sang-woo sa kanyang pagkabagsak, at nakita niya ang isang malaking butas sa kanyang apartment. Siya'y naging paralisado sa takot, habang nasasaksihan niya ang mga kawan ng mga halimaw na lumalabas mula sa mga portal na lumitaw mismo sa tabi ng kanilang apartment. Nakita niya ang isang halimaw na gumagawa ng isang pag-atake na nakatutok sa kanyang apartment, at ilang sandali, si Sang-woo ay natauhan, ngunit huli na at nailunsad na ang pag-atake. Tinatawag niya ang mga miyembro ng kanyang pamilya, ngunit nakahiga sila sa lupa at hindi tumutugon. Ang pag-atakeng iyon ay talagang tumama sa kanila, pero isa sa kanyang mga clone ang nagprotekta sa buong pamilya mula sa pagsabog, na nailigtas ang buong pamilya ngunit namatay ang clone sa proseso. Sinabi ni Sang-woo na ang isa sa kanyang dalawang natitirang clone ay malubhang nasugatan, na iniisip niya kung gaano siya kapos sa manpower ngayon. Unti-unting nagkamalay na ang pamilya ni Sang-woo, at sinabihan silang lahat ni Sang-woo na mag-impake at maghanda para pumunta sa emergency shelter. Ang sitwasyon sa labas ay nagkakagulo, na may mga halimaw na pumapatay sa lahat ng tao sa kalye. Bumaba sila sa kanilang sasakyan at nakita ang ginawa ng mga halimaw sa daanan, nalaman nilang winasak na ng mga halimaw ang bawat ruta. Dahil sa 2 kilometrong biyahe lamang papunta sa emergency shelter, wala silang ibang choice kundi dumaan sa mga underground tunnel na matatagpuan sa ilalim ng kanilang mga apartment. Sa kanilang paglalakad, nakakita sila ng isang tao sa ilalim ng ilang mga durog na bato dahil sa isang D-class na halimaw na tinatawag na troll. Siya ay nakikitang sumisigaw para humingi ng tulong, at nang makita ito ni Sang-woo at ng kanyang ama, ang kanyang ama ay nangatuwiran sa kanya, na sinasabi na kailangan lamang nilang mag-alala tungkol sa kanilang sarili at wala sila sa sitwasyon kung saan tutulong pa sila sa ibang tao. Pero si Sang-woo ay hindi kayang tumayo dito at panoorin ang isang taong pinatay, kaya sinabi niya sa isa sa kanyang mga clone na protektahan ang pamilya, at sinabi sa kanyang pamilya na pumunta na sila sa shelter nang wala siya. Sa obligasyon ng pagiging isang hunter, inutusan niya ang isa sa kanyang clone na pumunta sa halimaw at iligtas ang lalaki. Habang nakikipaglaban si Sang-woo sa troll, may isang halimaw na nakatingin sa bawat kilos niya, at ginagaya ang paraan ng kanyang pagsasalita. Ang eksena ay bumalik kay Sang-woo na nakikipaglaban sa troll gamit ang isang baseball bat, at inutusan niya ang kanyang clone na gamitin ang nakuhang isinumpang espada kasama ang isinumpaang hiyas. Nilunok ng clone ang isinumpang hiyas, at labis na ikinagulat ni Sang-woo, na ito ang babala na sinasabi ni Kang, ang clone ay naging isang halimaw. Laking gulat ni Sang-woo sa nakitang ito kaya nagtanong siya kung kakampi pa rin ba siya. Ang mga istatistika ng clone ay tumaas, at si Sang-woo ay nakakuha din ng mga benepisyo sa istatistika, at sa kabutihang palad para sa kanya, hindi siya mismo naging isang halimaw. Nagpatuloy ang laban, at ang clone ni Sang-woo na naging halimaw, at siya, ay nagbigay ng malaking pinsala sa halimaw, pero sa kasamaang palad, ang troll ay may malakas na regeneration effect, at gaano man kalaki ang pinsalang gawin ni Sang-woo at ng kanyang clone, palaging nakaka-recover ang troll. Pero may plano si Sang-woo. Inutusan niya ang kanyang clone na putulin ang mga binti ng troll para matamba siya, at nang bumagsak ang troll, binaril ito ni Sang-woo sa mata, na nagpahina sa paningin nito. Nang mawalan na ng paningin ng troll, ginamit niya ang kanyang bagong nakuhang strike skill at ginamit ang kanyang baseball bat para paluan ang ulo ng troll. Gumana ang plano, at natalo nila ang troll. Si Sang-woo ay masaya at natuwa sa kanyang mga ginawang biro, ngunit pagkatapos niyang tingnan ang nawasak na bayan, mabilis siyang bumalik sa realidad. Ang eksena ay lumipat sa mga hunters ng Red Fire Guild, ang rank number 9 na guild sa Korea, at ang Scorpion Guild, ang ika-7 rank guild sa Korea. Na nakikita silang nakikipaglaban sa kawan ng mga halimaw, ngunit ang iba ay nagnanakaw ng mga kagamitan sa halip na team na tumulong sa mga tao. Isang military aircraft ang may ibinaba, at ito ay si Park Wan-tae. Siya ay nagutos sa kanyang mga tauhan na ilikas ang mga survivors, dahil ang ibang mga guild ay inuuna lamang ang pagkuha sa mga item na ginamit ng mga halimaw, at pagnanakaw sa mga item ng biktima. Naiinis siya sa mga sakim na guild at inako sa kanyang sarili ang personal na pagtulong sa mga natitirang survivors. Pagkatapos ay nakita niya si Sang-woo at ang kanyang clone na nakikipaglaban sa mga sangkawan ng mga halimaw kasama ang grupo ng mga sibilyan. Nagtitiis sila ng maayos, ngunit mabilis na nawawala ng lakas si Sang-woo at labis na napagod ang sarili.
Isang malaibo na halimaw ang nakitang gumawa ng pag-atake sa mga sibilyan, at ang natitirang clone ni Sangwoo ay nagsakripisyo para protektahan sila. At nang si Sangwoo ay malapit ng atakihin ng halimaw, pinatay ito ng isang napakalaking halimaw na tigre. Ang halimaw na tigre ay nasa sabik ng patayin si Sangwoo, at si Sangwoo ay nakaupo, at handa na ring mamatay. Ngunit nang malapit na siyang patayin ng halimaw, sumulpat si Park Hwan-tae at pinatay ang halimaw na tigre sa isang slash, na pinugutan ito ang ulo. Na ipinapakita ang malaking pagkakaiba ng lakas sa pagitan ni Sangwoo at ng may pinakamataas na level na hunter. Lumipat muli ang eksena sa mga shelter kung saan naruroon ang nanay, tatay, kapatid na babae, at clone ni Sangwoo. Ang kapatid na babae ni Sangwoo ay sumigaw sa kanyang clone na palayain siya at ipinahayag ang kanyang mga alalahanin para sa kaligtasan ni Sangwoo. Ngunit dahil sa nakapaloob ito sa utos ni Sangwoo, hindi siya binitiwan ng clone. Pinatahimik siya ng kanyang ama, at inayos ang sitwasyon, ngunit nang hamupa na ang pag-aalala, isang boses ang nagmula sa labas ng pintuan ng shelter, kumatok sa pinto at nagsusumamo sa mga tao sa shelter na papasukin siya. Nag-uusap ang mga tao sa shelter, at sa kanilang mga kaalaman, hindi alam ng taong ito ang password sa likod ng pinto. Gamit ang camera, nakita nila ang imahe ng isang tao sa likod ng pinto, at sa tingin ng kapatid ni Sangwoo ay si Sangwoo yun. Nasa sabik siyang makitang ligtas ang kanyang kapatid at binuksan niya ang pinto ng shelter, ngunit nakakatroma ang sumunod niyang nakita. Ang halimaw na tumitingin kay Sangwoo kanina ay gumamit ng patay na katawan bilang isang puppet, at epektibong nalinlang ang lahat, at dadalhin na sila sa kanilang kamatayan. Ang halimaw ay nakikitang nakakatakot na nagpapasalamat sa kapatid ni Sangwoo sa pagpapasok sa kanya, at ang eksena ay biglang umitim. Ang mga tao sa shelter ay nakikitang tumatakbo palayo sa takot, at sinalakay ng clone ni Sangwoo ang halimaw, ngunit nawasak lamang ang kanyang dagger dito. Ang halimaw ay may matulis na sting na parang dagger, na sinaksak dito ang clone at malungkot na tinamaan din ang kapatid ni Sangwoo. Lumabas ang emergency protocol, at nagsimulang magsara ang mga pinto ng shelter. Nakita ito ng clone ni Sangwoo at ginamit ang sarili upang mailayo ang halimaw sa loob ng shelter, na nagsakripisyo para dito. Bumalik ang eksena kay Park Hwan-tae at kay Sangwoo. Nagulat si Sangwoo, nang makita kung gaano kalakas ang taong ito, at inabot ni Park ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumayo. Nag-usap sila ng kaunti, at talagang humanga si Park kay Sangwoo at nagtanong kung ano ang kanyang kakayahan. Ngunit sa sandaling sasabihin sa kanya ni Sangwoo, naramdaman niya ang pagkakaugnay niya sa kanyang natitirang clone na ito'y nawala, at agad na pumunta sa shelter, na walang ibang pagpipilian kundi gamitin ang isinumpang maikling espada. Nakahiga ang kapatid na babae ni Sangwoo sa sahig ng shelter, at ang kanyang mga magulang ay umiiyak at nagsusumamo na may tumulong sa kanila. Pinuksan ng halimaw ang pinto, at lahat ng survivors ay nawawalan na ng pag-asa. At nang malapit na itong umatake, biglang lumitaw si Sangwoo para iligtas sila. Nakita niya ang kanyang kapatid na babae na binabawian na ng buhay sa sahig ng shelter, at sobrang nagalit siya, sa sobrang pagkagalit sa ginawa sa kanyang kapatid, at sa sumpa ng maikling espada. Nag-transform si Sangwoo sa isang halimaw at nagsimulang salakayin ang ipis na halimaw. Nagtamo siya ng matitinding sugat at hindi nagawang tapusin ang laban, at sapat na ito upang tumulong kaagad si Park Hwan-tae at ang kanyang rescue squad. Nakita ng rescuer si Sangwoo at sinabi na siya ay nasa kritikal na kondisyon. Ngunit sa kabila ng kanyang sitwasyon, nakiusap si Sangwoo na iligtas muna nila ang kanyang kapatid. Nakaharap si Park Hwan-tae sa halimaw, at si Sangwoo, dahil sa sobrang pagkawala ng kanyang dugo, siya ay nawalan ng malay.